si Hannabel sa puntod ng kanyang ama sa sementeryong ito sa Maynila. Mabuti na lang daw at long weekend, mas maluwag ang schedule ng kanyang pamilya kaya nakabisita rin sila bago mag-November 1. Ngayon napaaga kami kasi para medyo maluwag pa, wala pang ganong rush ng dami ng tao. Kaya sabi namin ngayon na kami dadalaw. Hindi lang daw tuwing undas dinadalaw ng pamilya ni Hannabel ang kanyang yumaong ama. Bumibisita rin sila tuwing birthday at death anniversary. Kasi hindi ko na po siya naabutan. So parang ito na lang yung way para maalala siya or para magbigay ng respect din sa lolo namin. Kumpara sa nakaraang taon, mabagal ang pagdating ng mga bisita sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng undas. Bago magtanghali, nasa 10,000 katao pa lang, mas mababa sa higit 200,000 sa ganitong mga araw noong 2022. Posibleng dahil sumabay nga raw sa undas ang barangay at SK elections at marami rin ang bumiyahe sa probinsya o kaya na may nagbakasyon ngayong long weekend. Baka nahati-hati na rin po yung pagpupunta po ng mga tao dahil yung iba po ayaw na makipagsiksikan sa November 1. Tingin po namin hindi na rin po namin aabutin yung ina-expect namin ng milyon po. Pero ipinunto ni Interior Secretary Benhur Abalos na hindi ito dahilan para maging kampante. Higit 300 police personnel ang nakadeploy sa Manila North Cemetery at pinaigting din ang security checks, gayon din ang pagpapanatili ng kalinisan. Payo pa rin ng mga otoridad, hanggat maaari, huwag sumabay sa dagsa ng tao sa November 1. We're always expecting the worst. Hindi natin sinasabi porque maganda lahat, porque konti. No, ganun po ang ginagawang preparasyon parate ng ating national government. Araw-araw naman po tayong bukas. So anytime na gusto nilang dalawin, not necessarily undas, pwede po silang pumunta. Hindi po kailangan makipagsiksikan kayo. Full force rin naman daw ang pulisya, hindi lang sa Manila North Cemetery. Nasa 15,000 police personnel daw ang nakadeploy sa lahat ng sementeryo at terminal sa buong Metro Manila. Kari Kator, CNN Philippines.